Yung kaguluhan sa Senado ay nagsasalamin ng leadership ng administrasyon. Yung kaguluhan at kawalang direksyon ng ating bansa ay nagsasalamin ng kung ano yung klase ng leadership meron ang nakaupo sa palasyo at ng ating administrasyon. Dahil lahat naman ng tao nagre-recognize sila ng kung ano yung direksyon ng isang leader. Pero kapag wala yung direksyon, wala yung vision, ay nagkakanya-kanya talaga ang mga tao. Yan yung nakikita natin hindi lang sa Senado, but sa buong bansa. Sa dalawang Senate President, si Acting Lingga Gatchalian at si Simons kanina. Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado, pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang batas. Para sa iyo, legal ba yung naging quorum ng Gatchalian Block? Wala akong legal na opinion sa mga pangyayari. Mas mabuti sana kung meron o masasagot ng Korte Suprema kung ano ba talaga ang i-recognize at ano ba dapat ang ways forward ng ating Senado. Ayan yung statement ni VP Sara Duterte na meron tayo mga ilang kababayan na medyo nalangmyaan kasi lahat tayo nakikipaglaban na illegal, ang constitutional yung 12-0, para bagang gumitna pa si VP Sara at hindi niya binigyan ng diin na 13-0 is the Constitution. Although sinabi naman niya na Supreme Court ang dapat magsabi niyan, pero gayunpaman, yan yung mga pagkakataon na sinasabi nga ni Tatang. Yeah? Sorry, hindi ko kilala si Tatang. Pasensya na, mahina ako sa pangalan. Malamang nakasama ko na ito, pero dahil sa hina ng aking memory sa pangalan, talaga makakalimutan ko. Pagpasensya na po. Pero tulad nga na sinabi ni Tatay, na para bagang, ito yung mga pagkakataon na kailangan may tumayo. Di ba? Instead na sanang tinayuan ni VP Sara Duterte ito, tila para bagang gumitna pa siya. Yun yung marami nagsasabi na na-frustrate sila. Ako kasi siguro, pagpasensya nyo na, dahil medyo siguro busy siya sa impeachment, kaya at hindi din naman siya pwede magkomento dahil baka naman sabihin na meron siyang kinakampiang senador at baka makulayan pa. Yun ang para sa akin Ayokong isipin na tumayo lang siya sa gitna dahil wala siyang o dahil hindi sila goods ni Cayetano. Pero siguro dahil lang siguro na ano siya na alam mo yun, baka lang na pangit tignan kung siya yung magbibigay ng opinion kung sino ba yung tamang black na mamuno sa Senado. Kasi remember that his case is in the Senate. Diba? Pagka nagkomento siya, hindi magandang tignan. Kasi imaginein mo, kunwari kukomento ka tungkol sa Supreme Court. O itong mga Supreme Court na ito, masama to. At itong black na ito, mabuti ito. Hindi pwede. May kaso ka dun Di ba? Nandun yung case mo Hindi pwedeng magsalita ka. Kaya wag po tayo magagalit kung medyo malamya po. Kasi may mga nabasa ako sa mga komento, bakit gamang ganyan yung sagot ni VP Sara Duterte? Para bagang laban tayo ng laban para sa tama dito sa Senado. Hayaan natin. Tayo, sumuporta tayo so ano man ang ginagawa ni VP Sara Duterte, dahil may kakaharapin siyang kaso sa impeachment. Pero suportahan din natin sa kabilang banda, itong si Cayetano, dahil siya naman po ay nakikipaglaban para sa atin, para hindi mababoy ang konstitusyon sa darating na panahon. Di ba? So, it is not the time for us to be divided. It is time for us to be united. Even if wala pa ngayon tumatayong leader
I understand. Walang mahirap pa eh. But ako, I support both of them na sana magkaroon talaga ng unity among us. Di ba? Ganun talaga eh. Wala tayong magagawa. Oh, ito pa. Papanoorin na natin ito kasi ito yung yung itong yung puro acting. Sir, papunta ako dun sa yung issue ng threat. Sir, can you give us at least an idea? I know you cannot naman say everything, no? Give us an idea, what is this? Is this a bomb threat? Is this a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob? At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon consultative meeting, nagsuspend si Chairman Erwin Tulfo at linapitan siya ni Director Matibag. No? At hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo, no? And tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. No? And I told him I'm very confident na safe naman yung building. No? That's why tinuloy yung hearing at that time. No? And hindi lang ako nakarinig yun. In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin at narinig rin ng mga ibang mga senador doon. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy, no? Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga in-adjourn maaga sinuspend yung hearing. And at that same day, I called the director of Yung bulungan na yon, yung picture ng bulungan na lumalabas sa social media, yung kalat na picture, yun po yung kesyo sinabi daw na meron threat. Sabi ko, kalagitnaan talaga eh. Doon mo sasabihin na may threat? Actually, kasi yun yung time na pababa na daw yung mga Marines. Kasi galing sila sa presscon eh. Pababa na daw sila, sabi ni Atty. Baligod to, narinig ko sa isang interview. Pababa na sila, tapos biglang kinancel. Kasi malamang sa malamang, sasabihin na talaga nila yung mga katotohanan doon, tapos malamang iko-contempt sila, baka magkaroon talaga ng gulo. Yun siguro yung hindi naman anticipate, kanilang kinakatakutan. Di ba? Pag nagkagulo, yari na. Kaya mag-imbento na lang tayo ng threat. Hindi naman yun na siguro sinabi niya. Pero sinabi niya, may threat. Biglang tinigil. Yun yung pababa na. Kasi remember, ganito nangyari. Kasi pag bulaanan natin yung sinasabi nila, bakit di umattend yung mga Marines? Nagpunta naman sila doon, ba't di sila umattend? Yan yung mga, mga sinasabi. Hindi yung totoo yun. Ito yung Blue Ribbon. Papasok na sila, tapos, ang tagal. Hinold daw sila na mahigit 1 oras sa baba. Kaya sila nakapasok dahil sa sinundo na sila ni Robin. May mga lumalabas na video na sinundo sila ni Robin. Ang tagal pa nga bago sila papasukin. So tumatakbo na yung Blue Ribbon. Kaya lang, nagpa-presscon pa sila. Hindi ko alam kung saan sila nagpa-presscon doon sa loob ng Senado. Dahil nga meron silang isasubmit na yung papel na may bagong 14 na lalabas. Sinagmit. So nag-presscon, ang haba ng mga tanungan ng mga media. Hanggang nung pababa na daw sila, andun na nangyari yung bulungan na kesyo may threat daw. Biglang tinigil yung hearing na yon. Di ba? Kalokohan. Tapos ngayon, pinanindigan na nila yung threat na yan at yung paninindigan nilang threat na yan, ngayon, biglang kinancel na uli yung Blue Ribbon ni Marcoleta. Tingnan ninyo. Baka mamaya in the future, baka sabihin nila, ang cause of delay ng impeachment ay itong sila Cayetano. Tingnan nyo, Kasi lahat ng gusto nilang kwento,
ikikwento nila eh. 'Di ba? Ikikwento nila kasi hawak nila ang hindi bit. Media. Kung si Cayetano hawak ang bit, etong mga Senate of the Malacanang ay hawak naman ang media. So kahit anong kasinungalingan ang kanila pong sabihin, sila ho ay papanigan na media at yun ang pauulit-ulitin. Ulit na nga natin sinasabi na pag ang isang bagay na kasinungalingan ay paulit-ulit, yan po ay mumukhang totoo na. So yan ang paulit-ulit nila sinasabi, may threat, may threat, may threat. Pero wala naman tayo nakikitang threat. Gumawa-gawa kayo ng threat nyo. Asan ang threat? Di ba? Hindi ko talaga alam para ma-cancel yung mga hearing supposedly, yung pag-atake ng NBI, yung hearing ng flood control. Ano pa? Ano pa? Gusto nyong cancelin? Hanggang hindi nyo pa makasuhan at mapakulong yung ibang mga nasa majority para bumaba na ang bilang na magkukunbi kay BP Sara Duterte. Style ninyo, bulok. Yung mga galawang ganyan, halatang galawan ng mga demonyo talaga anyway, maraming salamat. Wag na natin pakinggan to. Pangit ng sinasabi.